Good day everyone! Kumusta na po kayo ngayon? Yung pong totoo. Bakit po ganito yung tanong ko? Kasi naman po nakakaalarma na ang Philippine burnout statistics. Look and listen to this. Ang sabi po nila, 70.7% of Filipino workers experience burnout symptoms, the highest in Southeast Asia. 72% report stress, 68% worry, 50% emotional fatigue. While 87% of professionals experience work-related mental health issues, 33% report burnout in the past year, 38% feel awkward sharing struggles, and 46% report symptoms, but they decided to keep silent. Kaya kinakamusta ko po kayong lahat ngayon dahil as we could see, burnout, stress, depression are real issues na kinakaharap po ng marami, even Christians and even servants of God. Actually po sa Bible, we can read one of the clearest biblical pictures of burnout sa story po ni Elijah in 1 Kings 19. From his story, we could learn what is burnout, its causes, its effects, and God's ways in dealing with it. So ano po ba itong burnout? From the life and situation of Elijah, we could see that burnout is a state of physical, emotional, mental, and spiritual exhaustion. Ito po ay matinding pagkapagod na ng katawan, isip, emosyon at spirito. At nangyayari po ito kapag matagal na tayong under stress, pressure at overextension dahil sa tuloy-tuloy na bigat ng buhay at responsibilidad. At dahil din po ito sa tuloy-tuloy na pagbibigay natin pero wala na tayong pahinga at wala ng replenishment. Sa 1 Kings 19:4 ay makikita po natin anong nangyari kay Elijah. He sat down under a broom tree and prayed that he might die. Now, that is really burnout. At mind you, hindi po ito mga salita ng katamaran. Hindi niya po sinabing gusto ko na mamatay dahil tinatamad na siya. But ito po ay salita at saloobin ng isang tapat na lingkod ng Diyos na ubus na at upos na. Parang yung mga breadwinner ng pamilya, araw-araw nagtatrabaho, nagbibigay, tumutulong, walang reklamo. Pero isang araw bigla na lang natatahimik. Kasi pagod na at ubos na pala sa loob. Ganun po ang burnout. Pangalawa, pansinin po natin na katatapos lang na Elijah ng great victory sa Mount Carmel sa 1 Kings chapter 18. Pero bigla, bumagsak siya emotionally at spiritually. Bantayan po natin ito. Burnout often comes after success, not failure. Now, ano po ba ang mga dahilan or mga causes ng burnout na makikita natin sa story or sa sitwasyon ni Elijah? Unang cause po is the prolonged spiritual and emotional strain na nangyayari sa buhay natin. Pansinin po natin si Elijah, matagal na pong hinaharap ni Elijah yung mga iba't ibang mabibigat ng laban ng buhay. Gaya ng he has been confronting false prophets. He has been standing alone against that corrupt nation. And he has been carrying the burden of God's message. Makikita po natin yan sa 1 Kings chapter 18 to 19. At ano po ang ipinapaalala nito sa atin? Constant spiritual warfare with little rest leads to depletion. Kapag patuloy po tayo sa pakikibaka sa laban ng buhay, nagpapatuloy po tayo sa pakikibaka sa ministry ng walang kapahingahan at walang pag-aalaga sa sarili, darating po ang panahon na mauubos tayo, mauupod tayo, mapapagod tayo. Pangalawa pong cause is fear after victory.
Sa 1 Kings 19:2-3 ay makikita natin na nagbanta si Jezebel. Isang banta lang ni Jezebel, natakot na si Elijah at siya ay tumakbo at tumakas. Fear entered after a miracle, after a victory. Nakakapagtaka, pero yun po ang katotohanan sa burnout. When burnout is already there, it opens the door to fear when the body and soul are tired. Madali po talaga makapasok ang takot at alalahanin and anxiety sa ating mga puso at isipan kapag pagod na ang ating katawan at ang ating kaluluwa. Pangatlo po na cause is isolation. Sa 1 Kings chapter 19-10 ay sinabi po ni Elijah, I alone am left. Nag-iisa na lang ako. Ito po yung akala ni Elijah na mag-isa na lang siya sa pakikipaglaban. Samantalang ang katotohanan ay may 7,000 pang tapat na lingkod ng Diyos na natitira sa kanilang lugar. You see, burnout distorts our perception. Yung para bang pakiramdam mo sa bahay is ikaw na lang ang kumikilos, ikaw na lang ang may responsibilidad, ikaw na lang ang nagtatrabaho, ikaw na lang ang lahat. Kahit sa totoo ay may kasama ka pa naman talaga. You see, burnout distort our mind into thinking na nag-iisa na lang tayo sa laban ng buhay at sa laban ng ministry. Pang-apat po na cause ng burnout is kapag meron tayong mga unmet physical needs. In 1 Kings chapter 19, 5-7, makikita po natin si Elijah. He was exhausted, very tired, and he was hungry, and he was sleep deprived. Halos walang tulog si Elijah. Alam po ninyo, sometimes burnout is not a spiritual problem. Kung hindi, it's an issue, it's a problem of a very exhausted, tired body. Kaya po tayo nauubos. Kaya gumuguho emotionally is because napapabayaan na natin ang ating mga sarili. Yung bang parang puyat ka sa trabaho or sa ministry at kape na lang ang pahinga, tapos aasahan mong okay pa rin ang puso mo. Abay malayo at malabo pong maging okay tayo kapag ganito ng ganito. Sooner or later, bibigay po talaga tayo. Pangatlong dahilan or pangatlo is, ano po ba ang effect ng burnout? What could happen and what happened to Elijah? Una po is emotional collapse. In 1 Kings chapter 19 verse 4, ang sabi niya, Lord, take my life. Take my life. You see, burnout can lead to hopelessness. It can lead to desire to quit. And worse, it can even lead to suicidal thoughts. Kaya ganito po talaga kaseryoso at kabigat ang issue or problema ng burnout. Parang OFW lang or single parent na magsasabing, ayoko na, pagod na ako. Hindi dahil ayaw na nilang mabuhay, pagod na lang sila na mabuhay ng ganito. Pangalawa pong epekto ng burnout is nagkakaroon tayo ng distorted thinking. Sabi nga po ni Elijah, pansinin natin, sabi niya, I am no better than my fathers. Wala akong silbi. Pareho lang ako ng mga ninuno ko. You see, burnout makes us minimize past victories, magnify present threats, and forget God's faithfulness. Ito po yung binibigay ng burnout sa atin. Nagiging negatibo yung ating isipan at hindi na matino ang takbo ng ating mga pag-iisip. Nakakalimutan na natin yung mga pagpapala. Nakakalimutan na natin yung mga blessing. Nakakalimutan natin yung mga victories and accomplishments. At isang problema lang ang paulit-ulit na umaandar o tumatakbo sa isipan natin sa buong magdamag.
and we lose confidence in ourselves, and ang tingin na natin sa ating sarili ay walang silbi. Pangatlo pong epekto ng burnout is we withdraw from the purpose of God in our lives. Ano po nangyari kay Elijah? 1 Kings 19 verse 9. Nagtago siya sa kuweba. He hid himself inside a cave. You see, burnout causes people to withdraw from the ministry, to avoid people, and to hide and run away from calling. They withdraw from their God-given purposes, and they retreat in their shells. Yung bang parang bigla ka na lang hindi sasagot sa mga group chat, sa mga tawag, sa mga text, ayaw mo na lumabas, ayaw mo makakita ng mga tao, ayaw mo mag-minister, ayaw mo mag-life group. Basta ang gusto mo mapag-isa. Gusto mo mapag-isa, gusto mo to be left alone. Yun po yung causes or effects, ng burnout sa buhay natin. Now, tignan po natin, ano po ba ang antidote ng Panginoon sa burnout? Tignan po natin yung gentle restoration plan ng Panginoon kay Elijah at sa mga tao na dumaranas ng burnout. Pansinin po natin, God did not confront Elijah sa kanyang burnout stage. Hindi po siya pinagalitan at sinermonan. Dahan-dahan po siyang ibinalik ng Panginoon. Sa pamamagitan ng una po, rest and nourishment. Sa 1 Kings 19 verse 5 to 8, God told Elijah, "Get up and eat." Makikita po natin na inuna ng Diyos ang physical needs ni Elijah bago pa yung spiritual correction. Yung para ba mga nanay natin na magsasabi na, kumain ka muna bago tayo mag-usap. Kumain ka muna mabuti dyan. After that, mag-uusap tayo. So you see, ang antidote po sa burnout ay tulog. Tulog. At tamang pagkain, at tamang mga oras at rhythm ng kapahingahan. Alam po ninyo mga kapatid, hindi po kasalanan ang magpahinga. We are not to be considered unspiritual dahil meron tayong regular na oras ng pagpapahinga. Ang tamang pagpapahinga ay wisdom para po sa ating lahat. Pangalawa pong kaparaanan ng Diyos is His gentle presence. In 1 Kings 19:11 to 12, makikita po natin doon na wala ang Diyos sa hangin, wala ang Diyos sa lindol, wala ang Diyos sa apoy. Nakita siya at naramdaman siya ni Elijah sa gentle whisper ng Panginoon. You see, burnout needs presence, not pressure. We need to go back and be refreshed with the presence of God. Yung bang wala tayong gagawin, wala tayong ministerial work, wala tayong gagawin kung hindi to sit quietly at the feet of the Lord Jesus and rest in His presence. Ang healing po ng burnout ay nasa katahimikan kasama ang Diyos. Yung bang parang matalik lamang natin na kaibigan na tahimik lang na umuupo sa tabi natin, hindi nagsasalita, hindi maraming salita, pero ramdam natin ang tunay na malasakit. Pangatlo po na kaparaanan ng Diyos is to have an honest conversation with Him. In 1 Kings 19 verse 9 and verse 13, tinanong ng Diyos sa Elijah, sabi niya, "Elijah, what are you doing here? Anong ginagawa mo dito?" Tinanong po siya ng Diyos, hindi para siya ay husgahan. Tinanong siya ng Diyos, kundi para marinig siya kung ano ba ang nasa loob ng kanyang puso. Kaya yung antidote po sa burnout is really an honest prayer, an honest talk with God. Yung bang we could lament with God without guilt, yung bang dumaing tayo sa Panginoon
nang wala at hindi tayo nagkakasala. Yung bang parang eksena ng mga tatay or pastor na nagsasabi sa atin na, "O anak, kumusta ka? Kamusta ka na talaga?" And then, we pour out our heart and we honestly tell Him everything that's going on in our life. Pang-apat po na kaparaanan ng Diyos in dealing with burnout is by correcting our perspective. In 1 Kings 19 to 18, pinaalala ng Diyos kay Elijah. Sinabi niya, "Hindi ka nag-iisa, Elijah. Hindi ka nag-iisa." At ganito rin po ang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Hindi po tayo nag-iisa. Una, kasama natin ang Diyos. At meron po tayong mga kapatid at kaibigan sa pananampalataya na handa tayong samahan at alalayan sa anumang mga sitwasyon na meron tayo ngayon. The antidote here is, community of believers, our life groups, our churchmates, our leaders, and yung meron tayong ka-share sa burden. Yung para bang cell group leader natin or prayer partner natin na biglang tatawag or magte-text at magtatanong ng, "Kamusta ka, kapatid? Okay ka lang?" Yung mga ganong kaparaanan po ay tunay na nakapagbibigay ng refreshing sa ating mga nabibigatan ng mga puso at isipan. At panglimang kaparaanan po ng Diyos in dealing with burnout is that God will renew His purpose upon us, but He will not overload us. Sa 1 Kings 19:15 to 16 ay makikita po natin that God gave Elijah ng mga bagong clear instructions, limited assignments, and a successor sa buhay ni Elisha. Kaya ang antidote po sa burnout is this: delegation. Una sa lahat, learn to delegate. Do not do it all alone. Learn to delegate. Pangalawa is succession. Make disciples. Reproduce yourself. Para pagdating ng araw, meron ang handang pumalit sa iyo na singgaling mo or mas magaling pa sa iyo sa buhay or sa pagpapatuloy ng ministry. Pangatlo, sustainable calling. Ano ibig sabihin nito, kapatid, pastor, leader? Focus. Don't be a jack of all trades. Master on your God-given strength and anointing. Focus lang. Huwag mong gawin lahat. Huwag mong duphan lahat. God has given you your own strength, your own skill, your own abilities. Focus on that and maximize that instead of spreading yourself very thinly na mangyayari lang talaga ay mababurnout ka. Mga kapatid, burnout does not mean na mahina tayo. Ito po ay hindi tanda ng kahinaan. It's not a sign of weakness. It only means na matagal ka nang naging tapat, pero kulang ka na sa pahinga. Pakinggan po natin ang mensahe ng Diyos sa mga pagod na lingkod. Hindi po sinasabi ng Diyos sa atin na try harder or mas galingan mo pa. Kung hindi, ang sinasabi ng Diyos sa atin ngayon, ng mga pagod na mga lingkod ng Diyos is, come, halika, rest, magpahinga ka, listen and walk with me again. Ito po ang mensahe ng Panginoon sa bawat isa sa atin na maaaring pagod na, burnout na. Ang sabi ng Diyos, lumapit kayo sa akin, magpahinga kayo, kumain kayo, makinig kayo, at lumakad kayong muli kasama ko. Kung kapagod ka ngayon, hindi ka tinatawag ng Diyos para sumuko or tumigil. Tinatawag ka ng Diyos upang magpahinga
sa kanyang presensya. Let us pray. Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, lumalapit po kami sa iyo ngayon, hindi bilang malalakas, kundi bilang mga pagod na lingkod mo. You see our tired hearts, Lord. Yung pagod na hindi na maipaliwanag, yung luha na hindi na mailabas, at yung bigat na matagal nang binubuhat ng tahimik. Salamat po, Panginoon, dahil hindi mo kami hinuhusgahan sa aming pagkapagod. Sa halip, inaanyayahan mo kami na lumapit sa iyo. Ngayon, Panginoon, hinihiling namin ang iyong kapahingahan. I-restore mo po ang aming mga lakas sa katawan, sa isip, sa emosyon, at sa spirito. Palitan mo po ang aming pagod ng iyong kapayapaan, ang aming takot ng iyong presensya, at ang aming panghihina ng iyong biyaya. Panginoon, ipaalala mo po sa amin na hindi kami kailanman nag-iisa, na hindi kami kailanman iniwan or iiwanan, at hindi pa tapos ang iyong plano sa aming mga buhay. We receive your rest today. We receive your gentle care. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and Amen.